Friday mga kabulgar at welcome to Bulgaran na! Again, ito po ang inyong attentionist na vida at maghahatid sa inyo ng mga latest ganap sa showbiz sa loob ng ilang minuto. Kaya tara, samahan niyo po ako dahil last day na po ito ng ating pagbabalitaan ngayong linggo. Ayan, at bukas mamimiss ko kayo dahil magkikita ulit tayo sa Lunes. Kaya samahan niyo po ako dahil maiinit na balita na naman ang ihahatid ko sa inyo ngayon. Napakarami pong ganap sa showbiz. At unahin na nga po natin, no? Ito lang po nakakalungkot na balita. At natanggap po natin ito kagabi lang dahil isa na naman pong haligi ng industriya at matagal na veteranang aktres ang pumanaw po kagabi. At walang iba po kung hindi si Miss Vanjie Labalan. Ayan. Para po sa mga hindi nakakakilala kay Tita Vanjie, although sikat nito bilang isang veteran at offbeat actress, character actress na sumikat nung 70s pa. Kaya sino pa nga bang hindi nakakakilala sa kanya. Pero po sa mga hindi ma-recall yung pangalan niya, lalo na po sa mga Gen Zs ngayon, napakarami na pong nagawang pelikula ni Tita Vanjie at actually umabot na po pala sa 109 movies ang total na nagawa niya. At yung kanyang mga TV shows naman na nalabasan ay nasa 56 na lahat. So, di ba ganun siya kasikat at ang dami niya pong nagawa, naging parte ng industriya. Ilan nga po dyan yung mga movies na natatandaan ko sa kanya, yung Shake, Rattle and Roll, ayan, kung saan lagi siyang gumaganap bilang nanay, minsan nanay ng aswang, di ba? At yung natatandaan ko talaga sa kanya is yung Commander Bawang, na isa sa mga pelikulang napanood ko nung bata pa ako, kung saan napakalaki din ng kanyang naging role dyan, di ba? Yan po ay pinagbidahan ni former Mayor Herbert Bautista. At sa kanya naman pong mga movies, ang last movie po na nagawa niya is yung Malyari ni Piolo Pascual na naging entry po sa Metro Manila Film Festival last 2024. Ayan. At para sa kanyang last show, ang kanya naman pong nagawa ay yung Batang Quiapo ni Coco Martin. At para din po sa kaalaman ng lahat, kasi syempre hindi masyadong napag-uusapan ang personal life ni Tita Vanjie, di ba? Ang kanya po palang asawa ay isang former casino dealer at nagkaroon sila ng 4 na anak at meron na rin po siyang 9 na apo. Nagmamayari din po siya ng isang company na tinawag na Sync Masters na nag-i-specialize po sa dubbing ng Mexican telenovelas and anime shows in Filipino. Kaya ayan, bukod sa pagiging actress, di ba, may iba pa talagang trabaho si Tita Vanjie. At kung hindi ako nagkakamali, nagsimula naman talaga si Tita Vanjie Labalan bilang dubber. Kaya yung isa niyang passion sa dubbing, ayan, ginawa niyang company. At ito nga po, para sa mga nagtatanong din, anong kinamatay ni Tita Vanjie? Hindi pa po malinaw ang talagang ikinamatay niya, pero ayon po doon sa ipinost ng kanyang anak na si Mr. Carlo Labalan kahapon, ay namatay po siya, pumanaw siya dahil sa sakit at nasa Australia po siya ngayon nung siya ay inabutan ng kanyang huling sandali. Pero sa mga fans na nagtatanong, ayan po, wag po kayo malungkot dahil iuuwi rin po ang mga labi ni Tita Vanjie Labalan soon. Abangan na lang po natin yung mga details kung kailan iuuwi at para magkaroon siya po ng funeral wake dito sa Pilipinas. Dahil I'm sure marami rin po siyang nakasama sa industriya ang makikiramay para at magbigay sa kanya ng last respects para sa kanyang mga huling sandali dito sa mundo. Ayan, sa mga naulila po ni Tita Vanjie Labalan, kami po ay buong pusong nakikiramay at inaalala po natin ang kanyang napakalaking kontribusyon sa showbiz. At sana po, nasan ka man ngayon, Tita Vanjie, hangad namin ang iyong mapayapang paglalakbay sa kabilang buhay. So ayan guys, matapos nga po ang isang malungkot na balita, eto naman, katulad ng naging topic natin kahapon, hindi pa pala natatapos ang reaksyon sa naging pahayag ni Senator Robin Padilla na mahina ang mga kabataan ngayon. Dahil eto na nga po, may mga nagbibigay ng kanilang opinyon sa naging pahayag niya na bagamat may mga sumusuporta, meron namang hindi rin masyadong sumasang-ayon. At isa na nga po dyan, ang TV host na si Kuya Kim Atienza.
na alam naman po natin na ang kanyang anak na si Eman ay pumanaw dahil po sa depresyon, ilang buwan pa lang ang nakakaraan. At isa nga po, si Kuya Kim, sa mga nagpahayag na hindi daw po ganong kadali yung sinasabi ni Senator Robin na ang mga kabataan ngayon ay may depresyon at mahihina kumpara nung panahon nung unang panahon nila, 'di ba? Dahil may mga iba-ibang factors nga naman po na nagdudulot kung bakit nagkakaroon ng depresyon ng mga bata ngayon. Siguro para kay Senator Robin, yung kanyang thinking o mindset about depression is gano'n na ang mga bata ngayon ay naaapektuhan dahil sa social media. Pero sabi nga ni Kuya Kim, malalim ang usapin ng depression, which we agree naman talaga, lalo't ang daming factors po ngayon ang nagiging dahilan. Hindi lang po ang social media, hindi lang ang family, hindi lang ang bullying, hindi lang mga issues sa schools. Lalo na po ngayon, di ba, na napakalawak na ng ating mundo. Kung before naman kasi ang mga issues lang, family problems, o kaya love life, di ba, na nagko-contribute sa mental health issues ng mga kabataan noon. Ngayon nga po, sobrang lawak na, kaya hindi mo maa-attribute lang sa isang bagay or sa social media ang issue ng mental health depression o ang mga anxieties na pinagdadaanan ng mga kabataan. So maiintindihan din natin si Kuya Kim bilang ang kanyang pinagdaanan ay sa kanyang anak na si Eman ay hanggang ngayon, syempre masakit pa rin po sa kanya at sa kanilang pamilya. At sabi nga po niya, ang issue ng depression ay hindi lang ganun kasimple. Malawak po yan at maraming pinanggagalingan. Kaya ang hiling lang din ni Kuya Kim, compassion at pag-iintindi sa pinagdaraanan ng mga kabataan. At ako, bilang syempre magulang din, malaking factor talaga ang patnubay ng magulang. 'Di ba? Kasi tayo yung unang-una syempre na nakakaunawa, nagbibigay ng pangunawa sa ating mga anak, sa kanilang mga pinagdaraanan. Kaya mas maganda rin po na open communication talaga. Kasi hindi natin alam paglabas ng ating mga anak, 'di ba? Pagpunta sa outside world, sabi nga, maraming nakakasalamuha, maraming factors ang maaaring contribute sa kanilang depression, sa kanilang anxieties. So, mas magandang nalalaman natin, bukas tayo doon sa relationship natin sa ating mga anak. Yung open communication dapat laging nandyan at hindi nawawala. At tayo yung unang-unang kailangan umunawa sa kanila, ano man yung pinagdadaanan nila. Di ba, bago pa magsabi sa mga kaibigan, sa ibang tao ng kanilang problema, tiyakin natin na sa atin muna unang magsasabi ng kanilang problema yung ating mga anak para hindi sila naliligaw ng landas at hindi nawawala sa focus sa kanilang mga priorities sa buhay at iparamdam yung pagmamahal ng buong pamilya. Sabi nga, yung family ang pinakamahalagang support system ng bawat isa. 'Di ba? Ayan. So kaya Senator Robin Padilla, yung kanyang proposal na sana magkaroon ng total ban dito sa paggamit ng mga bata sa social media ay feeling ko malaking usapin din talaga 'yan. Although maganda rin na na-bring up niya, at least 'di ba, mapag-uusapan at sana lang mabigyan ng panahon at focus ng ating gobyerno at ng ating mga namumuno at hindi lang tayo mag-focus dun sa issue ng flood control kasi mas malaking usapin din po ang mental health problem ngayon sa mga kabataan. At totoo naman, dahil sila ang ating kinabukasan. Sabi nga, ang kabataan ang pag-asa ng bayan at ng kinabukasan. So kung hindi po natin magagabayan yung mga kabataan ngayon, ano nga bang kinabukasan ang maghihintay sa atin? Kung ganito ang mindset ng mga kabataan ngayon, na maraming pinagdaraanan and very weak sila yung kanilang mental state. Paano nga po tayo aasa, 'di ba, na makakapag-lead sila ng maayos ng ating bansa sa hinaharap. So maganda pong na-bring up ni Senator Robin yan, at least nabuksan yung ating isip at nagkaroon ng exchange of opinions, suggestions, 'di ba? Baka yung mga magulang na may mga problema rin at pinagdaraanan sa kanilang mga anak ay mabuksan din ang kaisipan. So ako naman, kay Senator Robin, naniniwala ako dun sa kanyang advocacy, kaya lang po hindi syempre lahat ay a-agree doon sa kanyang sinasabi. May mga mag-o-oppose, may mga pros and cons yung kanyang mga sinasabi. So mas maganda pong pag-usapan sa proper venue yung ganyang bagay.
So ito na nga, bukod kay Senator Robin Padilla, isa rin po sa mga naha-hot seat ngayon dahil sa kanyang statement ay walang iba kung hindi si megastar Sharon Cuneta. Opo, very fresh nga ang nagba-viral ngayong statement ni Ate Shawi dahil kagabi po sa ginanap na Evening with the Stars Gala sa Foro de Intramuros sa Maynila, kung saan kinantahan ni megastar ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang First Lady na si Liza Araneta na nandun din kagabi, ay naging viral yung kanyang statement kung saan sinabi niya po kay PBBM na, "Sir, I have only one Vice President. Sir, I have only one Vice President there, my date." Na syempre, sino pa nga bang tinutukoy niya? Walang iba kundi ang kanyang mister na si Kiko Pangilinan, na matatandaan nating tumakbong Vice President na kalaban ni VP Sara noong 2025 elections. Ayun, at ang mas naging controversial pa doon sa statement ni Ate Shawi ay yung sinabi niya kay BBM na mali your choice, no? 'Di ba? Na eto nga, pinagpipiestahan ngayon sa social media ang controversial statement na yan ni Ate Shawi dahil marami pong VP Sara supporters ang na-hurt doon sa kanyang sinabi. At dahil diyan, may mga ilang tumawag sa kanya na Plastic Queen. O di ba, binibigyan ngayon ng bagong title si megastar Sharon Cuneta dahil hindi naman po talaga kaila na in the previous years nung kainitan ng pagiging magkaibigan ni Ate Shawi with the Dutertes, of course, the former president, si Pangulong Duterte, di ba, na paborito po kasi niya si megastar Sharon Cuneta at kinakantahan pa nga po niya, di ba, ni Ate Shawi si former President Duterte. Kaya naging close siya. At kung matatandaan, naging close din po siya kay VP Sara Duterte. Kaya talaga naman pong ngayon dun sa kanyang statement na sinasabi niyang mali ang choice ni PBBM na kinuhang VP si Sara, teka lang, saan nga ba nanggagaling yung statement ni Ate Shawi gayong naging close din naman siya kay VP Sara? At para tuloy, sinasabi niya, dinidegrade niya na sana si Senator Kiko Pangilinan yung naging Vice President ni BBM at baka naging maayos pa yung ating kalagayan ngayon. So, niresbakan po siya ng maraming supporters ni VP Sara dahil po dyan. At yun nga po, sinasabi na nasan na yung closeness niyong noon? 'Di ba? Asan na yung sobrang parang ang bait-bait niya pa kay VP Sara dati at todo suporta siya. Pero ngayon dahil dun na sa kanyang suporta sa kanyang husband na si Senator Kiko Pangilinan, nakapagsalita siya ng ganon, 'di ba? Maaring na hindi natin alam kung nagbibiro si Ate Shawi or baka yung biro niya hindi niya napag-isipan, naging insensitive siya, nakalimutan niya na merong mga pwedeng masaktan. Kaya ngayon po naha-hot seat siya. O 'di ba? Hindi natin maiiwasan talaga minsan etong si Ate Shawi may kataklasahan din no? Ala Chris Aquino din kung magsalita. Pero ayun nga po, na-trigger ang mga supporters ni VP Sara at nag-spark siya ng controversy. Kaya ayan po, yan ang sinasabing ang kabayaran doon sa kanyang kataklasahan. Lalo na po, actually meron din pong mga nagbibigay ng opinyon at isa nga po sa mga nakuhaan natin ng opinyon doon sa sinabi ni Ate Shawi ay si Attorney Ferdinand Topacio na very fresh po kanina lang na interview natin matapos po yung event sa Kamuning Bakery Pandesal Forum kung saan naging present nga po ang Citizens Crime Watch kung saan chairman po si Attorney Ferdinand Topacio dahil dun po sa issue naman ng rape sa isang 16-year-old na ang involved po ay yung isang close kay Atong Ang. Oo, na syempre ibang issue naman na po yan sa news yan. Pero after nga po noon, nakausap natin doon si Attorney Ferdinand Topacio at nahinga naman po natin ng statement dito sa viral statement ni Ate Shawi na eto nga po, panoorin natin yung kanyang statement. Reaction niyo lang sa recent issue ngayon na sinabi ni Ms. Sharon Cuneta na mali ang choice ni PBBM sa kanyang Vice President. Ha? Kailangan pa ba ako mag-react dyan?
bilang ikaw po ay nasa side ng mga Duterte? Well, para sa akin, tama eh. Kasi, in the same way na hindi nanalo si Kiko kung hindi asawa niya si Sharon, ay hindi mananalo si BBM kung hindi niya katandem si Sara. So, good choice. Parang good choice siya ni Kiko Pangilinan. Nako, iba talagang magbigay ng statement si Attorney Ferdy Topacio at sabi nga, it bites talaga pag si Attorney Ferdy ang nagbigay ng pahayag. Oo, may point din naman siya, di ba? Totoo naman din na si Senator Kiko Pangilinan ay hindi talaga din mananalo kung hindi dahil naman sa popularity ni Miss Sharon Cuneta. At yan nga rin po ang reaction ng maraming netizens din, di ba? Kasi although may napatunayan naman na si Senator Kiko, pero iba pa rin yung karisma ni Ate Shawi. Kaya nga, di ba, tuwing mangangampanya, hindi naman din nangangampanya ng solo lang si Senator Kiko eh. Nandyan talaga yung suporta ni Ate Shawi at kaya nga, di ba, humihingi siya ng suporta sa kanyang mga fans every election at tumatakbo si Senator Kiko Pangilinan. Kasi malaking bagay talaga yung syempre yung credibility niya, di ba, bilang misis. Pero ngayon nga po na may mga gantong issue, ay yun lang. Hindi kaya makaapekto sa credibility ni Ate Shawi kung sakaling next time kakampanya niya uli ang kanyang husband. Lalo na po ang mga netizens ngayon, grabe ang memory at dahil na rin sa social media, 'di ba, na itatatak talaga lahat ng mga sinasabi. Kaya dapat nag-iingat din si Ate Shawi sa pagbibigay ng statement. At eto pa nga, i-connect na rin natin diyan. May statement din po ang kanyang anak na si Frankie Pangilinan na alam naman din nating napaka-open pagdating sa kanyang mga political views. At mukhang hindi nagkakasundo yung hindi naka-align yung mga paniniwala ni Ate Shawi dito sa mga paniniwala naman ng kanyang anak na si Frankie, 'di ba? To think na ang anak niya ay mana rin sa kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan, 'di ba? Pero hindi niya makontrol. May sarili ng utak ngayon si Frankie. Kaya eto nga po, ang statement naman po ni Frankie ay, I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again. Ever. O, di ba? Napakadiretso at hindi, I'm sure, hindi makokontrol ni Ate Shawi yan. Kaya siguro siya na lang yung bumabawi sa president. 'Di ba? Baka sabi niya, naku, etong anak ko baka malagay kami sa alanganin. Kaya ako na lang yung babawi. Kaya lang nga po, dahil diyan, syempre naku-question din talaga yung kanilang mga statements, 'di ba? Bakit hindi na lang kasi magpaka-play safe? Ayan tuloy. Pero kung si Ate Shawi naman ay may paninindigan, panindigan niya at harapin niya, di ba, yung kanyang mga sinabi. Kung may dapat siyang ihingi ng sorry, lalo na po sa side ni VP Sara, gawin niya. Pero kung paninindigan niya yon, panindigan niya rin yung mga banat sa kanya ngayon ng kanyang mga bashers dahil dun sa kanyang nasabi. O, di ba? Nako, talagang pagwala si Chris Aquino, hindi makukumpleto ang showbiz kung wala rin ang isang Sharon Cuneta na nagpapakulay sa ating showbiz world dahil sa kanyang mga controversial statements. Nako, ayan. Ate Shawi, happy 60th, di ba? Parang, nako, happy pa lang si Ate Shawi na ibinabalita ang kanyang senior ID. Ngayon, may bago na naman siyang hinaharap na issue. Ayan, Ate Shawi, good luck doon sa kanyang statement at hindi natin alam kung paano niya sasagutin yan. So, mag-abang tayo ng updates. Okay? Naku, napakabilis naman talaga ng ating shikahan. Napakabilis ng Friday at tapos na naman tayo dito sa ating paghahatid ng mga latest ganap. So guys, wag niyo pong kalimutan ha. Everyday magbasa po kayo ng Bulgar. Ayan. O, para lagi po kayong updated, di ba? At sa ating, syempre, bigyan din natin ng pansin yung ating mga nakatutok ngayon at walang sawang nag-aabang sa atin everyday. Opo, ayan. Una natin, syempre, batiin ang ating big boss dito sa Bulgar, si Ma'am Nida Sison. Ayan, hello, madam. At ang ating napaka-beauty online head na si Ma'am Michelle. Ayan, na syempre may mga shows din siya dito sa Bulgar. Abangan nyo yan, guys, dahil yung kanyang cooking show na Bulgarlicious. O, di ba? Abangan nyo yan dahil marami po kayong matututunan dyan. Opo, at sa ating, gusto ko rin pong laging magpasalamat kay Ma'am Ray Tan of Beauty Derm para sa aking skincare, kung bakit nagtatanong. Ang dami nagtatanong,
Ateng, bakit ang ganda na ng skin mo ngayon? Ayan, syempre, Beautyderm baby tayo guys, proud. Okay, at sa aking mga friends, ayan, batiin na natin sa aking good friend na si Tita Token Lizares na laging nakaabang din sa atin at sinishare niya sa mga kaibigan niyang madre itong ating show. So yung mga madre sisters na kaibigan natin, mukhang nagiging marites na rin, di ba? Pero happy po sila na napapanood ang Bulgaran na. Okay, kay Tita Crispina Belen, ayan, kay Teacher Julie Kagungun, Teacher Yoli, Teacher Josephine Malikdem, ayan, Ate Cora, Teacher Raquel Reyes, Ate Ben, kay Jacin Berganyo, at syempre sa nagbe-birthday kahapon na si Aaron Doblon. Oo, ayan na, nagtampo siya dahil hindi natin siya nabati kahapon. So binabati natin siya ngayon. So sa mga gusto pong maghabol ng regalo kay Aaron, ayan, pwede pa pong magdala ng regalo. At ayan, sa aking teacher, friend teacher na si Ellen Mata, Mary Jane Fabi, Atila Bartolome ng Batangas, Lori Bukaw, ayan, kay Wilson Flores ng Kamuning Bakery, ayan, na nakatutok sa atin. Sabi ko, abangan mo yan, Wilson, at ibabalita ko yung ganap mo sa Kamuning Bakery Pandesal Forum kanina. Ayan, thank you. Ayan, kanina pa kay sa aking good friend din na si G. Trilliana na nanood kahapon at nagbigay ng magagandang comment sa atin. Maraming salamat, G. Kay Miss Maymay na secretary ni Attorney Persida Acosta, ayan, na isang sabi lang din natin, nagbibigay ng tulong sa ating mga kaibigan na humihingi ng tulong. Maraming salamat, Miss Maymay. At sa lahat ng mga tumutok today at hindi natin nabasa ang mga comments, pwede po natin basahin yan ulit sa Monday. Kaya tutok lang po from Monday to Friday, 3 p.m. dito sa Bulgar Facebook page. Huwag niyong i-miss ang Bulgaran na. Maraming salamat at have a happy weekend, guys. Ingat po tayo.